In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Is the Trinity logical? Do you just take the Trinity on faith alone? Can you explain it in a rational way? Or is it beyond complete comprehension? Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says underneath all of this purity and becoming impure was by eating certain animals. Thank you po sa diwa ng awiting makalangit. Dusa at pasakit, bawat bakas ng kanyang mga yapak ay ating susundan. Mga kapatid, sa umaga pong ito, hindi pwede na hindi natin madaanan ang dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Anumang dusa, anumang pasakit ng sanlibutan ay dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bawat bakas ng kanyang mga paa, sa bawat landas, dusa at pasakit, ating susundan. Ang buhay Kristiyano is not an easy road. Hindi maalwan. Kung tinahak ni Kristo yan, tatahakin din ng kanyang mga anak. Happy Sabbath po sa lahat. Maligayang Sabado at magandang umaga po. Hello? Yan. Magandang umaga rin po sa aming mga kapatid sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga kinaroroonan, yan man ay nasa Amerika, yan man ay nasa Middle East, sa iba't ibang parte ng Kapilipinasan ay magandang umaga po at happy Sabbath. Salamat po sa mga visitors doon sa kanilang magandang awit. Talagang naman, hindi man ho tayo nag-usap, ay meron hong malaking bahagi ang ating pag-aaral ngayong umaga. Kaya balik natin ang papuri at pasasalamat sa Diyos. Ngayong umaga, tayo po ay mag-aaral. Brother Donsky, nasa 11:25 na ho tayo. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos sapagkat may mga advantage tayong oras, may mga delay, meron sobra. Depende sa signal. Kung malakas ba yung signal ko ay... Okay po, magandang umaga sa lahat ng aming mga kapatid na naririto. At welcome po kayo sa ating pong pag-aaral. Brother Joshua, maya-maya, handa mo na yun ha. Okay, thank you. Doon po sa binasa ni Brother Vance bilang isa sa mga elder ng ating iglesia, ang kanyang binasa sa chapter 9 ng Aklat ng Taga-Roma ay nasa salin niya ng diglot. Pag sinabing diglot, Bible niya ay merong Taglis, may Tagalog at English. Pero ang akin pong gagamitin pansamantala ay ang salin, ang salita ng Diyos. Ulitin ko po sa Kapitulo 9 ng Aklat ng Taga-Roma. Ang talata nito ay 20 at 21. Ganito po ang pagkakabanggit doon sa isang salin ang salita ng Diyos. Ito po ang pagkakabanggit. Chapter 9 ng Aklat ng Taga-Roma, simulan ko sa talatang 20. Pero, sino ka para magreklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo mga nilika lang ng Diyos, kaya hindi tayo makakapagreklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Tulad sa isang gumagawa ng palayo, may karapatan siyang gawin ang putik ayon sa gusto niya. May karapatan siyang gumawa ng dalawang uri ng sisidlan mula sa isang tumpok ng putik. Ang isa ay pang-espesyal at ang isa naman ay pangkaraniwan lang. Sumandali ho muna tayong pumikit at tayong manalangin. Mapagpala po namin Diyos ngayong umaga sa aming pong pagtatalakay. Buksan po ninyo ang durungawan ng langit. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan. Kayo ang maitataas.
Larawan po ninyo ang mahayag. Ito ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay po. Ay napakaganda ng pagkakasali ng aklat ng taga-Roma. Sa King James ay ibang salin, sino ka na tumututol, sino ka na humahatol sa Diyos. Pero dito sa salita ng Diyos ay napakaklaro. Sino ka na magrereklamo sa Diyos ng ganyan? Tayo'y mga nilikha lang ng Diyos. Kaya hindi tayo makapagrereklamo kung bakit niya tayo ginawang ganito. Yan. Marami tayong gamitin natin yung termino nito. Ang dami nating reklamo sa buhay, Sister Joy, ano? Yung ilang na gustong magtrabaho dahil lockdown ay hindi makapagtrabaho ng maayos. Gustong chumaw-chaw na maganda ang pagkakachaw-chaw ay kulang. Dahil papasok ng isang araw, merong absent ng 2 araw, papasok uli ng 1 araw, absent ng 3 araw. Anong mangyayari? Hindi ba? Pero ang sabi sa atin ng Bible, sino ka, sino ako, para tayo'y magreklamo sa Diyos? Balikan natin mga kapatid. Balikan natin ang istorya nito. Yung tungkol kay Pedro. Ayan. Sino si Pedro? Si Pedro ay medyo tikasin. Naalala niyo yung istorya na si Pedro ay, ang sabi ni Kristo sa chapter 26 ng Matthew, chapter 14 ng Marcos, chapter 22 ng aklat ni Lucas, chapter 30 ng aklat ng John. Sabi ni Kristo sa mga alagad, sa gabing ito ako'y sasaktan, kayo'y magsisipangalat, iiwan ninyo akong mag-isa. Sumagot si Pedro, Guro, o Panginoon, kung ang lahat ng yan ay iiwan ka sa bagong ang Biblia, bagong ang Biblia. Sabi ni Pedro, Panginoon, kung sila ay tatalikod, ako hindi. Sasama ako hanggang sa bilangguan at hanggang sa kamatayan. Hindi kita iiwan. Paganda, no? Pero nang hinuli na siya ng ating gabi, ano nangyari? Sumusunod si Pedro. Kaya lang, ano meron? Social distancing. Sumusunod si Pedro pero malayo. Hindi ba? Sinunod ni Pedro yung social distancing. Layo, sunod siya. Pero pagdating doon, merong isang alagad na kilala ng Sanhedrin, pumasok doon sa korte, sinundan si Kristo. Tapos maya-maya lumabas yung isa, doon sa chapter 18 ng aklat ng John, isang alagad, kilala ng mga Sanhedrin, pinahintulutang siyang makasama ni Kristo. Maya-maya lumabas yung isang alagad, niyaya si Pedro. At pumasok din, kaya lang nasa lower. Sabi ng Bible commentary, hindi doon mismo sa korte nang siya ay inusgan, kundi medyo merong isang lugar kung saan nagpapainit ang mga tao. Dahil malamig eh. Sabi nung isa, hindi ba't ikaw ay kasama nun? Ay hindi ako. Madaling sabi, 3 beses na ikinaila ni Pedro. Pagkatapos ng ganyan, bago yung mga karanasan na yan, kaya lang binalikan natin si Pedro. Noong panahon ng ating Panginoon ay nagpapakain ng 5,000, 4,000 mga tao mula doon sa kanyang tinuturuan, pagkatapos na ang ating Panginoon ay makapagpakain, ang sabi niya sa mga alagad, kayo muna ay dumaan o dumuna kayo sa laot, mauna na kayo, at si Kristo ay mananalangin. Sangayon sa chapter 14, dito tayo mag-aaral. Chapter 14 ang aklat ng San Mateo. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, mauna na kayo. Ang ginawa ng mga alagad, sumakay sa daong. Habang sila ay naggagaod, habang sila ay nagsasagwan, ang kanilang bangka, ang kanilang sinasakyan ay parang pasalunga. Sapagkat ang hangin ay kumbaga ay salunga, kaya hindi sila masyadong makagaod. Samantalang ang ating Panginoon ay nasa bundok, ay nananalangin. Sa kanyang panalangin, ang sabi ng Matthew chapter 14, aklat ng chapter 6 ng Marcos, itong nasa chapter 14 ng Mateo, habang yun ay maggagabi na, at si Kristo ay naglalakad sa ibabaw ng dagat o ng tubig. Sabi nga noong Judaism, yung hinati ni Jesus Christ, o hinati ng Diyos, yung dagat, sabi noong tutol, hindi dagat, tubig. Ngayon, nung naglalakad si Jesus Christ sa ibabaw ng tubig,
Hindi alam ng mga alagad, maging si Pedro, nakita nila na ang Panginoon ay naglalakad sa ibabaw ng tubig, nakita siya lahat ng mga alagad at sila'y natakot. At ang sabi ng mga alagad, lalo si Pedro, ay multo! Kasi doon sa salitang multo, mayroong exclamation point, mayroong ganun eh. Yun ang salitang natakot. Pero doon sa John 20, nung sabihin ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, wala namang exclamation point na takot. Wala. Kaya iba ito. Nakakita sila ng parang apparition na naglalakad ang ating Panginoon sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Kristo, chapter 14, magmula sa verse 22, ang sabi ni Kristo sa mga alagad, ay huwag kayong matakot. Ako ito. Ayan. Ngayon, ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, Bible muna ako ha, hindi ako gagamit ng komentaryo sa kanang Desire of Ages. Nung makita ito at malaman ni Pedro na si Kristo yun, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga yan, ay paintulot mo ako'y lumakad. Ayun. Nung si Pedro ay lumalakad na sa ibabaw ng tubig, nakatuon ang kanyang paningin sa ating Panginoon at malapit na siya, ang nakita ni Pedro yung malakas na tubig, malakas na hangin, yung malakas na alon, at unti-unti si Pedro ay lumulubog. Nang siya'y palubog na sabi niya, Lord, save me! Panginoon, iligtas mo ako! Teka, ano ba trabaho ni Pedro? Study. Ano ba kanyang trabaho? Hindi ba't mangingisda? Doon sa kanakaranas na mangingisda, ay sanay na yan sa bagyong dumadaan maging sa kalagitnaan ng dagat. Ang mangingisda, sanay. O, sa laot. Lalo na yung mga nag-a-abroad. Kung ang trabaho niyan ay seaman, sa barko, sanay niya sa mga bagyo kahit ilang pang alon na sasagupain yan. Ang nakapagtataka kay Pedro, ay mangingisda, pero nung siya ay palubog na palubog, dalang nakita niya yung alon, yung malakas na hangin, palubog na palubog siya, ba't hindi ba marunong lumangoy si Pedro? Kayo po, anilisahin nyo, hindi ba marunong lumangoy si Pedro? Pwede naman niya, kung siya ay medyo palubog, pwede pa siya lawin eh. Hindi ba? Para lubos makarating kay Jesus Christ. Tama ba? Marunong lumangoy si Pedro. Chapter 21 ng Aklat ng 1. Babasa muna ako bago natin ituloy yan. Chapter 21 ng aklat ng sulat na ito. Noong hating gabi, noong sila ay nanghuhuli ng isda, wala silang mahuli. Noong wala silang mahuli, merong isang lalaki sa dalampasigan at sabi, meron ba kayong isdang nahuli? Sabi ng mga alagad, ay wala ko kaming nahuling isda. Sabi ni Kristo, ihuhulog niyo yung lamba. At nang makita ito ni Pedro na si Kristo ay nasa dalampasigan, tingnan nyo ang verse 7 ko sisimulan. Chapter 21. Sinabi kay Pedro ng tagasunod na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Yung nakita nila sa dalampasigan. Nang marinig ito ni Pedro, isinuot niya ang damit na hinubad niya, tumalon sa tubig at lumangoy papunta sa dalampasigan. Nakita niyo? Si Pedro marunong lumangoy. Pero sa time na to, nung siya'y naglalakad, palubog na siya ng palubog, pwede naman siyang lumangoy. Ngayon, balikan natin chapter 14 ng Matthew. Nung si Pedro palubog na ng palubog, immediately, nung sabihin ni Pedro, Lord, save me, iligtas mo ako. Karak-karakang in-stretch ng ating Panginoon ang kanyang kamay. Ito ang kanyang sinabi. Chapter 14. Okay? Agad naman siyang, verse 31, agad naman siyang inabot ni Jesus at sinabi, kay liit ng pananampalataya mo, bakit ka nag-aalinlangan? Ang title ng ating lesson, ang title ng ating pag-aaral, never say to God, never to tell God, why? Bakit? Nung ako'y na-assign sa Mabuhay 2000,
Kasama ko si Brother Norman, kami ay nagmumotor. Hindi naman masyadong umuulan noon. No, medyo nakarating na yata kami niya ng Area C o ng Victoria, palakas na yung ulan. Dahil mabuhay 2000 yun, kaya yung aking suot, lahat basang-basa. Kaya nung makarating na kami doon sa Mabuhay 2000, ay nagpapatuloy ang kanilang Sabbath School, hindi muna ako makapasok kasi basang-basa ako. Medyo nagpatuyo muna ako sa labas kasi malapit na yung bahagi kung magsa-Sabbath School lesson na ako, medyo tuyo na ako. Bandang 2:00, sabi ko kay Brother Norman, meron pa tayong live streaming sa Area G, ay mga 2:30, aalis na tayo sa Mabuhay 2000, ay aabot na tayo na live streaming. Doon pa lang mga kapatid, parang iba na yung aking pakiramdam. Kaya ang ginawa ni Nuwal, ni kapatid na Nuwal o Barcelon, sa halip na isakay ako sa motor ni Brother Norman, isinakay ako doon sa kanilang sasakyan. Inihatid ako. Yung oras po niyan mga kapatid ay 3:30. Kasalukuyan si Joy ay naririto. Gusto ko sanang magbanlaw pa. Magbanlaw. Pero dahil naalala ko yung oras 3:30, ay nagtuloy ako ng live streaming natin noong Sabadong yan. Pagkatapos ko mag-live streaming, kinabukasan ng linggo, iba yung takbo ng aking pakiramdam. Makirot yung aking ulo, pagkatapos yung aking pakiramdam ay iba. Nung dumating ang halos 1 week, dumating yung araw ng Sabado, nakapag-live streaming pa tayo. Pero sa tawag ng pangangailangan, merong babasbasang sasakyan sa Mulino. Mulino nga ba yan? Sister, nasa likod. May babasbasang sasakyan, Brother Ben, na kaya lang alanganin na, Orchard, South Garden. Alanganin na yung, wala naman si Pastor makontak para magbasbas na sasakyan, wala na talaga kundi ako. Kasama ko si Brother Norman. Madaling sabi mga kapatid ay nung mabasbasan, kasama namin si Priya, dumating si Sister Berber, nung ako'y nagsishare na iba na yung takbo ng aking utak, iba na yung takbo ng aking pakiramdam, masarap pa yung handa, Brother Nape. Masarap pa handa, naroon yung chicken joy, naroon yung karne, naroon yung salad, paborito ko salad. Pero iba yung aking pakiramdam. Hindi na ako kumain ng salad, mga kapatid. Ngayon, pag uwi ko mga kapatid, dito na ako nagdiliryo. Ito na mga kapatid, sabi ko, kung sakit lang ng COVID, mas gusto ko pa ang COVID kay daling gamutin kaysa ditong nararamdaman ko. Sister Ruth Tobias, ewan ko lang sa mga kapatid, kung napansin nyo, iba-iba yung aking kalagayan ng una. Siguro, humigit kumulang iisang buwan na, ako po yung kapatid, kailanman hindi ako yung daing ng daing pag ako may nararamdaman. Ako'y tahimik. At kailanman, hindi ako nagsabi sa Diyos, bakit? Why? Pag gusto kong pumikit, hindi ko makuwang pumikit, kumikirot ang buo kong ulo. Lahat ng natural na panggagamot na ginawa ni Sister Priya. Nilagyan niya na nga ako ng luya. Alam niyo, luya, pag nilagyan ka sa likod, lalo na yung moringa na mayroong langis, talagang iinit ang katawan niyo. Pero sa akin, hindi umubra. Umiiyak na ako sa Panginoon. Nagbiro na nga ako kay Doray. Sabi ko, Doray, kung sakaling ako'y magpapahinga na, yung kalapate ko sa bubong, ilagay mo sa ibabaw ng aking nityo. Hindi naman mapakali si Joshua, akala niya kasi ako yung puro yung bihira din ako magkasakit. Kaya hindi makapaniwala si Joshua na mabalitaan ako may sakit. No, si Tito Lino magkakasakit. Talaga naman bihira ako magkasakit. Ngayon, talaga ako'y baling-baling sa higaan, ewan ko, hindi ako tumitingin sa salamin, hindi ko alam kung ano na ba ang itsura ko. Pero sabi ni Priya, para na akong bangkay ng panahon yan. Kaya minsan nagbiro rin ako paggising ko, may ikli lang ang tulog ko. Sabi ko, sino ka? Bakit ako naririto? Nagulat si Priya. Di na, iba na talaga yung lagay ko Iba na. Nung panahon yan. Yung panlasa ko, hindi naman ako, alam nyo,
kahit ito'y nasa live, hindi ako naniniwala sa COVID. Oo. Ayun po yung aking pananaw, ha? Okay. Pinaganda lang yan ng mga nasa linya ng medical. Ang totoo niya, trangkaso, ubo, lagnat lang mo talaga yan. Pinaganda lang yung pangalan. Okay. Ngayon, talagang wala na mga kapatid. Nakikiusap ang pamilyang Escocese, ako'y i-swab test, baka ako'y biktima ng COVID. Ang palatandaan ng COVID, iba na yung lasa, may sipon, wala naman ako nun. Kaya alang-alang sa panawagan ni Escocese family, di kami ni Doray, ni Priya, ni Jerome, kasama si Sally, di nagpa-swab test kami, ay talaga namang negative. Wala. Ngayon, kasi hindi ako makatagal sa tayo, di rin ako makatagal sopo, Brother Sam. Kaya nung dalawin ako ni Brother Sam, hindi ko rin alam kung anong itsura ko. Talagang ako'y masama. Kaya sabi ko, Panginoon, kung ako'y mamamatay, sana wag na po akong aalagaan. Ayoko pong makita ang pamilya ko nag-iintindi pa sa akin. Gusto ko po, pag ako'y magpapahinga na, Panginoon, tulog na lamang po ako. At biniro ko rin si Doray. Doray, pag ako namatay, ikaw ang obituary, wag mong palulungkutin ang mga kapatid. Gusto ko masaya ang paglilingkod na gagawin. Ayan na si Doray ay naging bahagi ng aming buhay nung panahong yan. Kaya sabi ni Escocese, pumunta na kayo doon sa clinic, patingin kayo, ay ako'y nagugrugi ng lakad Ang ginawa ni Doray, sinundo kami rito, hatid sundo. Pero mga kapatid, never to say God, why? Bakit? Hindi ko kailanman sinabi sa inyo, Panginoon, bakit ba ako nagkakaganito? Bakit ba ako may sakit? Ang sabi ko lang, Panginoon, meron kayong timetable. Kung kailan mo ako gustong pagalingin, kayo ang masusunod. Meron pa akong mga ministry na dapat gawin, Panginoon. Kung gusto mo kung kailan ako gagaling, nasa sayo. Never to say, God, why? Bakit? Mga kapatid, wala tayong karapatang magsabi sa Diyos ng why? Bakit? Si Kristo lamang dapat ang may magkarapatang magsabi niyan, bakit? O Pedro, bakit kay liit ng iyong pananampalataya? Why? Brother Diyos, wala tayong karapatang magsabi sa Diyos, bakit? Ano sabi ng chapter 9 ng Roma? Sino ka na makapagrereklamo sa Diyos? Na sapagkat tayo nilikha ng Diyos na tao lang, hindi tayo makapagrereklamo sa Diyos. Siya'y merong karapatan kung gusto niyang gumawa ng maayos, gusto niyang gumawa ng mabuti, siya'y may karapatan gaya na magpapalayo. Pag sinunod niyo yung pagbasa. Mga kapatid, never say, never to tell God why. Si Kristo lang may karapatan niyang magsabi. Naalaala ko ako hindi na mapakali. Bakit kaya? Ito lang muna kong tanong. Bakit? Bakit kaya pag may sakit ang tao, punong-puno ng prutas sa bahay? Pero nung magaling na ako, wala nang prutas na nagbibigay. Sister Leia, nang mabalitaan ako may saging, may sakit, dala-dala saging Alam ba ninyo nung panahong yan, salamat sa mga kapatid, kahit masama yung aking pakiramdam, nakikinig at nanonood ako ng Week of Prayer. Magagaling mga speaker ng babae. No, Sister Eden, no? Gagaling yung mga babae, no? Week of Prayer. Namabalitaan ako may sakit. Aba, may nagdadala ng ubas. May nagdadala ng ponkan. May nagdadala ng apple. Pero nung magaling na ako, nawala. Ngayon mga kapatid, pinasasaya ko lang kayo. Si Kristo po ang may karapatang magsabi niyan, bakit? Habang ako'y hindi mapakali, ang totoo, wala talaga akong tulog. Gusto kong pumikit. Yung higaan ko ay paikot-ikot ako sa higaan. Kaya nang pumasok yung 2000, tinanggal ko lahat ng bakterya, inayos ko lahat ng bahay. Meron kaming architect, meron kaming civil engineer.
Sabi, ganito yung bahay mo, ganito ang kurtina mo, lagay mo ganito aparador. Inalis lang namin yung bakterya noong 2020. Kaya pag namasyal kayo sa bahay, hindi namin bahay, bahay ng Diyos, medyo maaliwalas ng tingnan. Ngayon. Live ba to? Live? Live, play. Habang ako ay nag-iisip, Panginoon, kung kailan ako pagagalingin, meron po kayong timetable. Naalala ko ang The Passion of Christ, mga kapatid. Habang minamasdan ko yung pagkapako ni Jesus Christ, yung bawat tagas ng kanyang dugo ngayong umaga, mga kapatid, pagsamasamahin pa natin yung ating mga karanasan, pagsamasamahin pa natin yung ating mabibigat, yung ating mga karamdaman, yung ating pinagdaanan, pagsamasamahin pa nating lahat, hindi pa sasapat sa ginawa ng ating Panginoon. Siya ang meron dapat magsabing, bakit? Anak, kung magsasalita lamang ngayong umaga si Kristo at sasabihin niya, anak, bakit ba ako pinapako? Bakit ba yung aking kamay ay tinutusok? Bakit ba ako pinupukpok ang aking kamay at paa? Anak, bakit ako naroon sa krus? Hindi ba dapat ikaw at ako ang naroroon? Mga kapatid, bakit? Bakit siya pa? Dapat ikaw yan at ako yan. Mga kapatid, samantalang tinitingnan natin ang karanasan ni Jesus, siya ang pwedeng magsabi niyan, anak, bakit ba ako nasa krus? Bakit ba ako may koronang tinik? Bakit ba yung aking kamay at paa ay may butas? Bakit ba ang aking dugo ay tumatagas? Hindi ba't sa'yo dapat yan? Dapat ay sa akin. Bakit ako naroroon? Dapat ikaw at ako ang naroroon. Mga kapatid, gaya na sinasabi natin, pagsamasamahin pa natin ang ating mga karanasan, kung ano pa ang naiisip mong mabigat na pinagdaanan natin, ano pa yung mga karamdaman na tinamasa natin na napakabigat, pagsamasamahin pa natin, wala pa sa kalingkingan na nangyari sa ating Panginoon. Never to say, never to tell to God, why? Hindi tayo makapag I was found as a beggar